Isang mapagpalang umaga sa bawat isa dito sa atin sa kawan ng Panginoon. Tayo ngayon ay darako muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa muling ipagkakaloob ng Diyos na kalakasan at tatagan para sa atin. Atin pong buksan ang ating Biblia sa mga aklat ni Juan. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 6, talatang 16 hanggang 21, basahin ko sa NIV version. When the evening came, his disciple went down to the lake, where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. But now it was dark, and Jesus had not yet joined them. A strong wind was blowing, and the water grew rough. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. But he said to them, "It is I, don't be afraid." Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sa oras na to na muli nais namin ipagkatiwala sa kapangyarihan ng mga Espiritu ang pangunguna. Panginoon, muli mo kaming gabayan, muli kaming turuan, muli mo kaming patnubayan at biyayaan ng iyong salita. Kami po'y naririto upang tilingin ang iyong pangungusap. Kaya mo, Panginoon, na maging handa kami sa pakikinig, pagkalooban niyo kami ng kakayahan, pag-unawa, at higit sa lahat, pananampalataya na handang magpasakop sa nais mo. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito sa ating nabasa, makita natin dito ang isang kasaysayan na madalas naririnig natin sa mga kwentong bata, madalas nakikita natin sa mga palabas sa TV, na nung si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Napakaraming lesson ng bagay na to. Pero ang gusto nating tingnan yung the true purpose of the storm na kanilang naranasan. Bakit pinaintulutan? Kasi kung titingnan natin, alam ni Jesus na magkakaroon ng bagyo. Alam ni Jesus na pagtawid nila darating ang bagyo. Pero, pinabayaan niya pa rin na tumawid. Katunayan, si Jesus ang nagutos na sila'y tumawid dun sa lake. At makita natin, pagtawid nila, hindi sila makaurong. Nung nakalakad na silang ilang malapit lang, kasi maliit lang yung Galilee, Sea of Galilee. Nung makalakad lang silang konti, wala na, magbagyo na at hindi na sila makaahon. At dito, makita natin na niloob ng kanilang Panginoon na sila'y idarang or ipasok or padaanin sa isang nangangalit na bagyo. Anong purpose nito? Anong ibig sabihin natin? Sa Bible kasi, ang tingnan natin yung metaphor, yung meaning. Madalas ginagamit kasing metaphor ang sea, no? Ang dagat. Pero makita natin sa metaphor ng dagat, ito'y madalas tinatawag ng a place of terror, no? Ito'y tinatawag din na chaos or place of chaos or turmoil. At ito din ay uncontrollable danger, no? Katunayan, may isang eksena na maraming eksena sa Bible na ito'y nagbigay ng malaking problema. Si Pablo, tinawag niya yung ilang beses siyang lumubog sa dagat. Nang ibig sabihin, ang dagat ay isang mapanganib na lakbayin. Pangalawa, makita rin natin na si Jonah ay sa dagat siya naparusahan dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos. At doon sa karagatan siya'y itinapon. At makita rin natin sa Revelation chapter 21 verse 1, sinabi doon na darating panahon sa pagtatayo ng new heaven and new earth, wala nang dagat. Wala nang karagatan. Makikita na ito'y nagbabanggit ng metaphor doon sa new world, absence of sea. Wala na yung dagat. Yung storm din ay ginagamit din na metaphor sa Bible na makita natin hardship and trials. No?
katunayan, meron tayong tinatawag na storm of perfection at storm of correction. Ang storm of perfection, ito yung bagyo na nang dumating, meron siyang tinutuwid. Storm of correction. Meron sa pagkakasala, kaya meron siyang tinutuwid. Kagaya kay Jonah, storm of correction yun. Pero meron naman pagkakataon na yung bagyo, kaya dumating is storm of perfection. Meron siyang ididiin na titingnan niya kung talagang naniniwala tayo at dadaan tayo doon sa storm of perfection at pag ating napanindigan, lalong tataas ang ating pananampalataya. Kaya yun naman ang nangyari sa mga alagad na para malaman yung kanilang pananampalataya at pagkatapos nilang nag-ministry, dumaan sila sa storm at niloob ng Panginoon upang patuloy nilang lumago at lumalim sa Panginoon. No? Kaya bakit pinaintulutan ng Diyos yung mga storm? Dito sa kwentong ito, storm na literal. Pero sa meaning sa pagbuhay natin, yung storm ay madalas yung problema, affliction. Madalas ito'y binabanggit dun sa mga uh, mga sufferings, no? At dito, malinaw na sa buhay ng Kristiyano na madalas ay nagiging mali ang konsepto pagdating sa mga sufferings. Sa Bible nyo lang makikita na pagdating sa sufferings, ang sinasabi ng Bible, magalak ka kapag dumadanas ng mga pagsubok. Sabi niya sa James, sinabi niya rin kay Peter, sinabi niya rin sa Romans chapter 5 na yung lahat ng kabigatan, paghihirap ay nagdadala ng maturity. Na dito makita natin ang sufferings at ang tribulation, ang persecution ay part ng dadaanan ng journey ng bawat Kristiyano. Hindi ito bagay na nakakatakot kaya pag ikay nagkasala dadaan ka dito. Kapag hindi ka mananampalataya, dadaan ka dito. Hindi ganoon. Katunayan, sa Bible makikita natin ang mga alagad na sa kanila pagiging tapat, dadaan sila doon. Si Pablo sa kabila ng kanyang pagitan, dumaan siya sa mga pagsubok, dumaan siya doon sa bagyo ng buhay. Si Pedro, mga alagad, dumaan sila sa iba't ibang bagay na yun. Maging nung nabubuhay pa si Jesus, sinabi sa kanila, hindi ko kayo alisin sa mundo, kundi kayo'y pagdadaanan nyo ang lahat ng paghirap. Minsan pag nagkaranas tayo ng kahirapan, nakaranas tayo ng problema, madalas sa pakiramdam natin, inaaway tayo ng Diyos. Tapos siyang hindi. Hindi. Kasi ang pangako ng Diyos, siya isa sa atin saan man tayo pumaroon. Siya magiging katulong natin, present help in times of troubles. Pero hindi niya sinabi na hindi tayo dadaan sa troubles. Hindi niya sinabi na hindi tayo daraan sa pagsubok. Hindi niya sinabi na hindi tayo dadaan ng tribulation. Malinaw na bidiniin ng Biblia na lahat ng yun dadaanan ng bawat mananampalataya. Pero, ang Diyos hindi tayo iwanan kailanman. Ang Diyos ang siyang nariyan na siyang tutulong sa atin. Kaya dito makikita natin na sa buhay Kristiyano, merong false teacher na sinasabi yung prosperity gospel na pag nanampalataya ka sa Panginoon, hindi ka na magiging okay ang lahat, magiging sa isang makita sa ibang banda, may katotohanan yun. Pero yung expectation na hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magigipit, hindi ka na magkakaproblema, isang maling katotohanan. No? Kaya ang blessing and prosperity ay ginagamit na tools kasi yung mga bagay na yun ang kinakatakutan ng Biblia, ay kinakatakutan ng mundo. Pero sa Kristiyano, yung mga bagay na yun ay may ginagampanan sa buhay natin. Kaya dito, tatlong bagay ang nais natin tingnan na hindi napansin, unrecognized. Three things unrecognized nung panahon ng storm, in the time of storm, in the storm. Makita natin yung ano yung mga hindi na-recognize. Una, the plan of Jesus. Yung kabuuan ng plano ni Jesus, hindi yun na-recognize. Pag titingnan natin sa verse 14 at 15,
nalaman ni Jesus na may plano silang gawing hari si Jesus. May plano sila na yung mga, kasi kakatapos nito magpakain ng tinapay, pinarami at pinakain ng mga tao at maging ang isda. Pero pagkatapos ng yun, nang makita ng mga alagad yung kanyang kapangyarihan, gagawin siyang hari na siyang tumakas si Jesus at yung mga alagad niya, ang una niyang tinaboy, pinaalis niya at siya yung umakyat sa bundok. Na dito, ang hindi natin na-recognize ay yung plan ng ating Panginoon, the plan of our Lord Jesus. No? Dito, makita natin, una, ay merong nakakatakot na mangyayari. Kaya kailangan gumalaw ng Panginoon. At siya'y gumalaw at ang galaw niya, dumaan sila sa storm. No? Kaya titingnan natin, ano ba yung nakakatakot na mangyayari? Ino-ofera ng mundo si Jesus ng shortcut ng glory. Shortcut ng katanyagan. Kasi mangyayari naman sa kanya yun after dumaan siya sa cross. Pero nakita natin, ang in-offer sa kanya, ngayon pa lang gagawin kitang hari. Gagawin ka naming hari kasi nakita nila yung kabutihan. Pero, kay Jesus, ayaw yun. Kaya ang plano niya, tumakas, pero bago siya tumakas, inuna niyang itabo yung kanyang mga alagad. Ngayon, kung ikukumpara natin yung dalawang bagay na yun, mas nakakatakot pala yung plano ng mga tao kaysa dun sa bagyo. At totoo na talagang mas nakakatakot. Bakit? Kasi yung plano ng mga tao is self-glory, self-satisfaction, self uh, uh, quenching or pansarili na kapakanan at hindi na ayon sa plano ng Diyos. Walang masama na maging sumaya ka, masiyahan ka. Kaya lang, yung mismong glory ay itataas ka, magiging bida ka, magiging parangalan ka, ay magdadala ng problema. Kasi ang katawan ay makalaman. Ang katawan ay matured. Bawat Kristyano, malibang maging pag-aari ka ng Panginoon, dun pa lang magiging malakas yung katawan. Kaya ang mahinang katawan, pag nilagyan mo siya ng mga tinetreasure ng mundo, matatrap siya. At kalaunan, hindi niya namamalayan, alipin na siya ng bagay na yun. Kaya dito, malinaw na yung ino-offer ng mundo na makikita ng mga alagad na gagawin sa kanilang Panginoon, magiging hadlang para hindi nila maintindihan yung totoong plano ni Jesus. Ano bang plano ni Jesus? Maging hari? Hindi yun. Kundi mamatay dun sa krus, bayaran ng ating kasalanan, saka pa lang siya itatanyag na bilang hari. Pero, kung nalaman agad nila yan, kung ginawang hari si Jesus, paano magagawang may pako siya sa krus kung yung mga alagad niya mismo ay naroon ang ginawang hari, katunayan, kung ginawang hari, natural, yung mga alagad niya, kasama yan sa mga manunungkulan dun sa paligid niya. Pero salamat sa Panginoon, kasi yung threat na yun, kapag ang isang tao na wala sa Panginoon, nilagyan mo ng kayamanan, mag-iba ugali nito. Nilagyan mo ng katanyagan, mag-iba ugali niyan. Nilagyan mo ng kahirapan, may iba ugali niyan. Nagrabyado, mag-iba ugali niya. Pero ang taong nasa Panginoon, nasa pagsunod sa Panginoon, anumang mangyari diyan, walang mababago diyan. Yun at yun pa rin yung kanyang puso. At dito, hindi pa ready ang mga alagad para humarap sa bagay na yun. Kaya kailangan mo nang ialis at yun yung pinaka-purpose ng plano ng Diyos. At sa ating buhay nangyayari yan. Merong dumarating na storm sa ating buhay. At yung pagdating ng storm, minsan hindi natin na-expect, minsan hindi natin gusto. Pero isang tiyak, pagdating nung bagyo na yan, ay mamiminsala yan, pero meron niyang purpose para gustong sabihin sa atin. Sipin niyo po yung mga nakalipas na mga pagsubok, ng mga bagyo. Pag gumarating dun, Panginoon, ano yung purpose mo? Kasi hindi na tayo naniniwala na hindi tayo mahal ng Panginoon. Katunayan, binanggit niya na nakaplano na lahat yung ating buhay
nung tinanggap natin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Pero ang problema, yung plano ba yun nasusunod? Kadalasan hindi. Kaya yung papel nung storm of perfection, yung plano na ng, ng storm nung time na yon ay maintindihan ng tao, maintindihan ng kanyang anak na may plano ang Diyos sa kanya. Anumang sitwasyon ang nangyari sa iyo, kagaya sa Israel, nung time ni Jeremiah, time ni Isaiah, sabi niya, napabayaan na tayo ni Yahweh. Di ba? Pero ano sabi ni Jesus, kailanman hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwan. Malilimutan ba ng isang ina, ang isang batang nagaling sa kanya? Kung meron mang ina na makakagawa nun, sabi niya, ako hindi ko magagawa yun. Inilinaw ng Panginoong Jesus. Makita rin natin sa Jeremiah 29 verse 11, ako'y may plano sa iyo, plan not to harm you, not forsake you. Yung lahat ng verse na yun, nung sinabi, yun nasa time ng pagkaalipin ng Israel. Yung Judah, nung time na yun, nasa pagkalipin sila, na pagtawasak. Pero sabi pa rin ng Diyos, kabilang pagkalipin, may maganda akong plano sa inyo. Minsan mahirap intindihin, di ba? Mahirap intindihin. Pero isang totoo, walang nangyayari sa buhay mo na hindi iipinahan mo ng Panginoon. Kaya dapat hanapin natin ano yung plano. Dito nakita natin yung plano, inilayo sila ng Diyos sa kapamakan at nilagay sa kapamakan na nagdadala ng katatagan. Yung isa kapamakan ay nagdadala ng paglayo sa Panginoon. Yung isa naman kapamakan pero nagdadala ng paglapit sa Panginoon. Makakita kayo ng maraming tao nang managana ang buhay na wala sa Panginoon. Nagkaroon ng trabaho na wala sa Panginoon. Pero makakita rin kayo ng mga tao na pagkatapos ng malaking pagsubok ay nanumbalik sa Diyos. Pagkatapos ng mga pagsubok ay lumapit sa Diyos. At yun, kasama dito si Joseph, nahinog sa pagsubok, nahinog sa disiplina, at nung binigay yung trono, makita natin naging tagumpay siya. No? Kaya yung sa bawat pangyayari ng buhay natin, mga kapatid, huwag nating i-discern natin agad, Lord, ba't mo pinangyari ito? Lord, anong purpose mo? Bakit dumating sa akin yung ganitong pangyayari? Hindi yung tanong ng paninisi, kundi tanong na gusto mong malaman at maunawaan yung ginawang plano ng Diyos para sa atin. Kaya dito, kay Pablo, nung naintindihan niya to, tinawag niya itong ministry of the cross. Okay, ginawa niyang pakikipag-isa kay Kristo. Hindi takot si Pablo na maparusahan. Bakit? Kasi alam niya, ito'y para sa kanyang Panginoon. Kaya sa una, nakita natin ang unang lesson, may plano pala ang aking Diyos sa bawat bagay na nararanasan ko. Na-experience ko, kahirapan, problema, may plano pala yung Diyos ko na nagmamahal sa akin. Pangalawa, hindi lang plano ng Panginoon Jesus, kundi yung the purpose of the storm. Yung purpose ng storm, meron siyang purpose na nangyari sa time na yon. Alam naman ni Jesus na may storm pero pinadaan niya pa rin. Ibig sabihin, meron siyang purpose kung bakit sila dumaan. Una, yung nakita natin, dun sa una, inalayo sila sa glory ng mundo. At ang pangalawa, na makita natin kung yung purpose ng storm ay i-reveal kung sino sila. I-reveal yung pananampalataya nila. I-reveal kung sino yung Diyos. I-reveal kung ano yung level ng pananampalataya ng mga alagad. Tingnan nyo, nasa storm sila, pero karamihan sa kanila, mangingisda. Si Jesus ay siyang karpintero. Pero sa kanilang pagsakay sa bangka, dapat madali sa kanila yun. Pero pinatunayan lang nung storm na hindi nila kaya. Diba? Yun ang pinatunayan ng storm. Kahit na expertise mo yan, hindi mo yan kakayanin. At yun yung katotohanan doon. Kaya, may nire-reveal ang storm sa atin. Ipinapakita ng storm yung level ng pananampalataya natin. Pinapakita ng storm yung karakter natin.
Maraming pagkakataon pag dumating ng pagsubok, dumating ng tribulation, hindi mo na malaman kung Kristiyano o hindi. Hindi mo na malaman kung ito ba'y ah, may paniniwala sa Diyos o wala. Kasi nagiging pangkaraniwan, nagiging gumagante, lumalaban, at hindi mo makita sa bukang bibig niya na merong Diyos na nagplano nung bagyong yun. Kaya dito, preparation ay napakalaga sa bawat ng tao. Hindi tayo lalago pag hindi tayo dadaan sa storm of perfection. Sa counseling, madalas kong sinasabi sa couple na inawakan namin, ang away, dalawang muka. Yung conflict sa family, dalawang muka. Unang muka, ito'y naninira ng pagsasama. Pangalawang muka, ito'y nagpapatibay. At tanong, kailan siya nagiging tama at kailan siya nagiging pampatibay na siyang tama at kailan siya nagiging pangwasak na siyang hindi tama. Kailan? Ito'y nangyayari kapag mali ang iyong pananaw. Pag hindi mo naiintindihan, minsan napakaliit ng mga pinag-aawayan pero grabe yung away tumagal ng pagkatagal-tagal. Pero pag maintindihan natin, walang matatag na mag-asawa na hindi nag-away. Walang pamilyang malakas, matatag na hindi nag-away. Ang purpose ng storm ay hindi lang para tayo parusaan, kundi para tayo palakasin. Yun yung purpose ng storm. Madalas madaya tayo. Hindi natin alam kung sino tayo. Kaya yung storm ang nagpapakilala sa atin kung sino tayo. Ang storm ang bibisto ng ating kainaan, nagbibisto ng ating kalagayan. At yun ang katotohanan. Kaya dito natin revealer siya. Siya nagpapayag kung sino talaga tayo. Tapos siya rin ang parang gumagawa ng paraan para lumapit sa Diyos. Para bumalik tayo sa Diyos. At ito yung pangalawang bagay, anong purpose ng storm. Ang daming alagad na dumaan sa storm. Mga alagad, makita natin, dumaan sila sa iba't ibang storm. Meron tagutom, merong persecution, meron yung mga false teachers, o kaya yung mga Judaism, mga Jews na pinagbibintangan sila. Kaya lahat yun, hindi yun bira, mahirap. Yun hindi yun madali, yun ay mahirap na bagay. Kasi yun ay storm. Walang taong may gusto ng storm. Pero pag maintindihan mo yung purpose ng storm, alam ko, pagdating yan, hindi ka malulungkot. Okay, panguli, na dito tayo magtatapos, yung sinasabing, yung the power of our Lord. Pagdating dun, makita natin doon sa eksena, sila'y pinasakay, hindi makatawid, naglakad si Jesus sa tubig, tapos nung makita nila, sabi doon sa Matthew chapter 14, verse 26, sabi niya, nung makita nila, sumigaw agad siya na ito'y multo. Ngunit sumagot ang isang alagad na hindi yan multo, tapos makita natin na ang Panginoong Yesus, siya mismo, ang nagpakilala noong time na yun. Maraming pagkakataon na si Jesus nalilimitahan. Nalilimitahan ang ating Panginoong Yesus dahil sa ating kakulangan ng pangunawa. Pero pag lumalim, dahil sa iyong pananampalataya at sumuko ka sa Panginoon, at lumaki yung tingin mo sa Diyos, isang tiyak, liliit ka. Pero habang malaki ang tingin natin sa ating sarili, hindi liliit ang tingin mo sa Diyos. Para yung siso, ang Diyos, tayo. Pag tayo'y tumataas, yung Diyos nawawalan ng saysay sa atin. Hindi natin nakikita yung kanyang kabutihan at karangalan. Kapag ito'y tumataas, ang hindi naman natin nakikita ay kapag siya'y tinataas natin, siya'y pinapapurihan, hindi natin nakikita yung ating kalagayan. At yun yung totoo. Ang isang taong may takot sa Diyos, gumagalang sa Diyos, ay isang taong nakita niya kung sino siya at alam niya kung mapapahamak siya. At yun yung totoong kalagayan. Kaya dito makita natin, ang nire-reveal dito is the power of the Lord. Yung sinabi niya, it is ghost. Sumagot si Jesus, it is I. Pag tinignan niyo yung sagot niya, nung panahon ng mga Israelita ay gulong-gulo, nahirapan kasi pinapahirapan
nangusap ang Diyos kay Moses, it is I. Ginamit niya yung termino, yung tetragrammaton na siyang nagpapahayag sa Lucas, idinidiin na siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihang Diyos. Kaya dito, isipin nyo, katabi nila si Jesus, kasama nila si Jesus, nandyan sa tabi nila at naglakad papunta sa kanila. Katunayan sa ibang sena, nakiusap pa si Peter na siya ay maglalakad. Pero ang katotohanan doon, kasama mo ang Diyos, magagawa mo lahat ng bagay. Pero kahit kasama mo ang Diyos, pero nakapokus ka sa mga bagay na hindi inaayon sa plano ng Diyos, yun ay magdadala ng pagbagsak. Hindi natin makikita ay yung kapangyarihan ni Jesus para sa ibang tao. At yun yung nais nating tapusin na ang Diyos natin dito sa dulo, nagpakita kung gaano siya kakapangyarihan. Nagpakita na siya'y divine, siya'y Diyos. Nagpakita na siya'y Lord over all created being. Siya'y makapangyarihan kaysa sa anumang bagay. Sa Job, binanggit nga na ang Diyos ay makapangyarihan kaysa Leviathan, kaysa Behemoth, na siyang mga dambuhalang hayo na walang makakatalo malibang ang Diyos ang siyang tumulong sa kanya. Kaya dito, si Jesus ay dumaan sa storm. Ang mga alagad, dumaan sa storm. Mga church fathers, dumaan sa storm. Kaya walang Kristyano na hindi dadaan sa storm. Kaya lang, ang gandahan, kaya kailangan kang lumago, kailangan ma-overcome mo yung mga session, yung mga session ng pananampalataya, yung session ng mga discipleship, kailangan maintindihan mo yun. Kasi pagdating ng mga disaster, pagdating ng mga sufferings, pagdating ng mga chaos, magkikita mo lahat yun normal lang. Pero pag hindi lumago ang pananampalataya, lahat yun ay nagdadala ng kabigatan at maraming taong bumabagsak. Kaya hindi lang gusto ng Diyos na makita natin na may plano siya sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Na makita rin natin na ang ating Diyos ay may purpose kung bakit pinapadala niya yung storm. Pangatlo, na makita natin na ang Diyos na pinaniniwalaan natin, ang tagapagligtas na Jesus ay isang makapangyarihan Diyos. Siya'y makapangyarihan na siyang tumutulong sa atin. Kaya yung mga alagad, dito natin, naging kasiyahan nila yung suffering. Si Pedro, naging kasiyahan yung suffering. Si Pablo, sabi niya, naranasan kong maghirap sa iba't ibang paraan. Pero nakita niya na ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay lumalaki habang siya ay mahina. Kaya't niloob niya na mas mabuti pang mahina siya kasi mas lumalaki ang kapangyarihan ng Diyos. Pero doon sa punto na yun, gusto nating makita, doon sa kabiguan, meron ka makitang Diyos na makapangyarihan na doon tumulong sa iyo. Kaya ulitin ko ulit, mga kapatid, dumaraan man tayo sa kahirapan, dumaraan man tayo sa mga pagsubok, sa mga karamdaman, isa ang titiyakin natin, walang pangyayari na hindi yan nakaayon sa plano ng Diyos. Kapag ikay mananampalataya, pero pag hindi ka mananampalataya, hindi tayo kasali doon. Kasi ito'y nakatuon lang sa mga mananampalataya, mga nagmamahal sa Panginoon. Kaya dito, malinaw na tayong lahat ay dumadaan sa storm, dapat makita natin kung ano yung plano ng Diyos. Pangalawa, kita natin yung purpose ng storm upang pagdating ng storm, hindi tayo matatakot, hindi tayo magagalit, hindi tayo masisirang mood, kundi, Lord, anong plano mo? Lord, ba't po pupayag to? Lord, bakit ganito nangyari? At kalaunan, makita natin, magmamature tayo ng gusto. At sa panguli, yung kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. Huwag natin limitahan. Ang nakakalungkot dito, naglakad si Jesus papalapit sa kanila, hindi nila nakilala, tinawag nilang multo. Pero si Jesus, nung kasama na nila, yung malaking problema nila biglang nawala. Yung bagyong malakas, nawala, magtitingin nila mamaya, nasa pangpang na sila. No? Kaya dun pa lang, makita mo, pinapakita ng Diyos, anumang kinakatakutan mo, akong Diyos na. Walang bagay dito sa mundo na hindi galing sa akin. At yun yung magandang bagay
na meron tayong Diyos na pagkakatiwalaan. Merong Diyos na makapangyarihan na dakilang pastol na siyang in charge sa ating mga pangailangan, in charge sa ating buhay, no? Sa lahat ng bagay, guide, protector, no? Provision, lahat ng yan kasama sa atin. Kaya, mga kapatid, ang hardship at suffering ay part ng ating journey. Kapag ang isang tao ayaw umalis sa kanyang comfort zone, kapag isang tao naglilingkod na hindi nasasaktan, hindi nagsasacrifice, madaling babagsak ang tao yun. Kasi hindi niya naintindihan yung purpose. Nung naging Kristiyano ka, niloob na ng Panginoon na maranasan natin ang lahat ng kahirapan kasi may gagampanan yun sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa mga mananampalataya, anumang hardship meron ka, anumang kabiguan meron ka, gusto ng Diyos, maging resilient ka, maging uh, maging Christ-like ka. Bakit? Kasi yung mga tao nakakakilala sa iyo, siya magsasabi, totoo yung pinaniniwalaan mo. Makapangyarihan yung Diyos na sinasampalatayanan mo. At yun yung kagandahan doon. Meron tayong Diyos na makapangyarihan, siyang nagtitake in church. Nagtitake church kapag tayo ay nasa pagbubuhay. Kaya sa oras na ito mga kapatid, huwag kang pagod, huwag kang mahirapan. Yung plano ng Diyos sa iyo, alam niya anumang nangyayari sa iyo, alam niya ang anumang sitwasyon na meron ka, alam ng Diyos na anumang dumating sa iyo, may purpose yun at may layon ninyo. At alam ng Diyos na makapangyarihan siya at kapag ikay panig sa Kanya, walang papanig sa iyo. Sa oras na to, dinadalangin ko na ang bawat mananampalataya na narito, na nakakarinig ng salita ng Diyos, huwag kang mapapagod magtiwala sa Diyos. Ang Diyos natin ay trustworthy. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Hindi siya bumibigo ng tao. Sa Hebrew, makita natin yung Hall of Faith. Lahat yung dumanas ng hirap pero nanatiling tapat dahil sa pananampalataya sila ay naging matagumpay. Diba? At yun yung katotohanan ng purpose ng sabi. Tayo manalangin, Panginoon, salamat sa iyo. Sapagkat alam po namin na sa oras na to, niloob mo, Panginoon, na maintindihan namin yung layunin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa buong sanlinggo na ginawa mo sa amin, ay may apply namin ang iyong lesson, ang iyong mensahe mo, at ito'y magpahayag namin sa maraming sa mga taong nangangailangan. Kung sino ka, kung gaano ka kadakila, Panginoon, tulungan mo kami na makita namin ang kamanghama mga gawa. Makita namin ang kadetalye ng plano mo sa buhay namin. Makita namin, Panginoon, kung paano kang gumagalaw at kumikilos sa amin. Panginoon, inaangkin namin, hindi lang kami, pati ang buo namin. Sambayanan, pati ang buong iglesia. Gamitin niyo po, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Nais po namin balikan po. Salamat at papuri sa pangalan ng Jesus. Amen.